Okay, so ngayon pag-usapan naman natin yung pinakang importante na part dito. Actually, pinaka-importante na mindset pagdating dito is yung pag-focus mo sa progress. Okay, mag-focus ka sa progress. Katulad ng sinasabi ko kanina, 'di ba? Hindi sa goals, hindi do sa vision mo. Maganda nakikita mo 'yan kasi may direction ka. At 'yan ay ang vision at goals ay constant reminder 'yan sa iyo kung saan ka papunta. Kasi madalas nakakalimutan natin 'yan kapag na-frustrate tayo. And yun nga yung medyo ironic kasi ang reason kung bakit tayo humahataw is dahil may goals at vision tayo. Pero ang reason din kung bakit tayo na-frustrate ay dahil sa vision at goals natin. Di ba? So medyo ironic yun. Kaya kapag nakafocus ka talaga doon, ganun yung mangyayari. Kaya ang dapat na focus natin is yung progress. Ang focus natin is yung activity na ginagawa natin. So ang problema kasi pag masyado nakafocus ka sa goals is delayed yung happiness. Di ba? Ibig sabihin, kapag na-hit ko tong goal na to, tsaka ako magiging masaya. No? Pagka nabili ko na to, tsaka ako magiging masaya. Nagiging delayed yung happiness, pwede ka naman maging masaya ngayon. So dyan ako na-trap na hindi ako aware. Oo nga, sabi ko, na-realize ko nung natutunan ko ito, sabi ko, bakit kailangan kong i-delay yung happiness ko? Pwede naman ako maging masaya ngayon. Kasi ang state of happiness ay hindi naman nakabase yan sa kung ano yung nasa panlabas eh. Nakabase yan sa kung anong iniisip mo. Diba? Kasi pwedeng sobrang daming rason para maging masaya ka, pero ang focus mo ay yung mga rason bakit kailangan malungkot ka. Diba? Sino ba nagde-decide nun? Sino ba nagde-decide kung saan tayo magfo-focus? Doon sa mga bagay na pinagpapasalamat natin at sa mga bagay na wala tayo. Sino bang nagde-decide? Sila? Asawa mo? Anak mo? Magulang mo ang nagde-decide kung saan ka dapat mag-focus? Di ba tayo? Ang nangyari lang is na program ng society. Okay, na program ng kung ano-ano mga bagay para mag-focus doon sa mga bagay na wala tayo, kaya tayo nalulungkot. Kaya tayo na-frustrate, kaya tayo nai-stress. Okay, so nasa atin lang 'yun. Kaya hindi kailangan na ma-delay yung happiness. Pwede ka naman maging masaya ngayon. 'Yun ang problem kapag masyadong naka-focus sa goal. Masyadong naka-focus sa visions. Nadidelay yung happiness. Pwede naman kasi alam nyo ba na kahit wala kang certain goal, kaya mo maging successful basta meron kang success habit. Pwede kang yumaman kasi parang ganito sa basketball, di ba? Halimbawa sa basketball, hindi mo tinitingnan masyado yung scoreboard. Ang iniisip lang ng mga player ay paano makagawa ng magandang play para makascore. Ang inisip lang nila makascore. Di nila tinitingnan kung ano yung nasa scoreboard. Alam nyo ba na merong isang team na gumawa ng ganyang technique? At yun ang isa sa reason ba't siya nalang champion sa playoffs. Ewan ko kung alam nyo yun, pero merong isang team sa NBA na ganito yung ginawa nila. Di nila pinapansin yung scoreboard, basta ang inisip nila, nakafocus sila sa play. Okay? So, ang team na yon ay San Antonio Spurs. Nung time na nandun pa si Kawhi Leonard. Okay? So, ganun lang yung iniisip nila. Kaya kung mapapansin mo, di ba, kung kilala nyo si Kawhi Leonard, kasi syempre, doon nung nag-MVP siya, mas lalo siyang sumikat. Pansin nyo, parang wala siyang emosyon. Napansin nyo yun? Kasi masyado siyang nakafocus sa play. Masyado siyang nakafocus sa pag-score. Hindi niya tinitingnan yung scoreboard. Wala sila ng pakialam doon. Yun yung nagpa-champion sa kanila. Okay, the moment na nawalan, ito yung medyo, parang counterintuitive or medyo parang contradict sa sinasabi ng karamihan. Na the more na mawala yung focus mo sa goal, the more na na-achieve mo siya. Merong mga kwento na ganyan. Merong kwento na si John Assaraf actually yung nasa sa Secrets. Meron na ba sa inyo nakapanood na nun? Yung Secrets. Yung meron siyang kwento na may one time, successful na siya, nakalipat siya ng bagong bahay, ng mansion. O yung mansion na gusto nila, binili niya. Tapos habang naglilipat sila, naglalabas sila ng mga gamit, meron siyang nakitang vision board na ginawa niya years ago. Vision board. Tapos nung nakita niya yung vision board na yun, umiyak siya. Umiyak siya kasi yung vision board na yun yung eksaktong bahay na binili niya na nakalimutan na niya. Nakalimutan na niya. Hindi na niya alam. Kaya siya naiyak kasi nagulat siya yung halo-halong emotion. Nagulat siya kasi yun yung eksaktong bahay na binili niya. Nakalimutan na niya kasi nakatambak na yun. Diba? Nakalimutan niya yung goal niya
Pero yun na nabili niya. Kasi na-register na sa subconscious mind eh. Na yun ang gusto niya. Tapos nag-focus na lang siya sa kung ano yung gagawin niya everyday. Di ba? So actually yan, tinuro ko yan sa Audacious School. Wala pa yata akong training na ganun. So, siguro in the future. Pero tinuro ko yan nung last success camp eh. Yung mga naka-attend nun, yung mga, ang usually mga core leaders na yun eh. Di ba? Yung Audacious Goal na yun. So nakalimutan na niya. Yun yung ibig ko sabihin. Even though kahit wala kang goals. Pero hindi ko naman sinabi huwag kayo magsiset ng goals na. Mawawala lang kayo ng direction yan. Okay? Ang importante lang, uulitin ko, is yung goals mo, yun yung lang magsisilbing direction. Okay? Kailangan sa activities ka nagpo-focus. Importante na slow but steady progression. Mas importante yung kahit paunti-unti lang, at least nagpo-progress ka. Kaysa ang bilis nga, ang laki ng progression mo, patigil-tigil ka naman. Okay, di ba yan pa rin yung consistency versus consistency versus intensity. Kasi sinasabi ko pa noon pa na mas importante yung tuloy-tuloy ka kahit pa konti-konti lang kaysa yung ang laki-laki ng hakbang na ginagawa mo pero patigil-tigil. Kasi hindi nakaka-form ng habit yung ganun. Yung ang laki nga ng, halimbawa, sa isang linggo, part-time ako, hahataw ako tuwing day off lang kasi bibigay ko lahat ng oras ko. Hindi ka magiging successful. Popcorn out. Hindi sa malabo. Hindi ka talaga magiging successful sa ganun. Hindi talaga. Kasi hindi na-form yung habit. Hindi mo ma-form yung habit ng isang buong 8 hours a day lang tapos the rest of the week for 6 days. The next 6 days, wala ka na ulit ginagawa. Di ba? Try mong gawin yun sa paliligo. Try mong gawin yun sa paliligo. Maliligo lang ako maghapon pag day off ko. Simula umaga pagkagising ko hanggang gabi naliligo lang ako. Para for the rest of the 6 days din ako maliligo. Pwede ba yun? So that's the same with success. That is the same with creating na sa pag-create mo ng success habits. Hindi pwede yung ganun. Kailangan yung frequency kahit 2 hours, 2 hours, 2 hours per day lang. Kasi ganun din sa atin, ang paliligo natin, hindi naman tayo, meron ba sa inyo naliligo 1 oras? Grabe naman. Ang ginagawa mo doon, nilalabhan mo yung sarili mo, di ba? Di ba usually ganun lang, ilang minuto lang naman tayo naliligo. Pero everyday natin ginagawa. So nami-maintain natin. Di ba? Ako personally, ilang minuto ako naliligo? 15 to 20 minutes ang ligo ko. Oh, every day. Sa pagtututbrush, 2 to 3 minutes. Every day. Diba? 3 to 5 minutes, mga ganyan. Every single day. Pero, 3 times a day. So, sa ganun din sa paliligo, minsan isa, minsan dalawa. Ngayon, magsa-summer na, magdadalawa na ulit kasi mainit na eh. Diba? Yun yung ibig sabihin. Mas importante yung slow progression kaysa dun sa slow progression pero tuloy-tuloy kaysa dun sa malaki. Kasi ang habits, nagko-compound yan eh. Okay? Nagko-compound yan. Yung mga maliliit na habits na ginagawa mo ngayon, hindi mo man napapansin ngayon, pero in the future, mararamdaman mo yan. So for example, yung pag-yosi nyo, kung meron sa inyo pa dyan nag-yosi, habang bata ka pa, hindi mo pa mararamdaman yan. Maliit na bagay eh. Well, tingnan natin pagtanda mo. Diba? That is a negative form of habit. Negative form of habit. So sa ginagawa natin is a positive form of habit. Ngayon, hataw ka hataw, hindi mo nararamdaman. Feeling mo walang nangyayari. Ang daming rejection, daming pagkakamali. No? Pero later on, tingnan mo, sa susunod na 2-3 taon, consistent mo na pag-improve, consistent mo na paghataw, tingnan mo magiging resulta sa'yo niyan. Okay? So meron kasi tayong tinatawag na plateau of latent potential. So ito yan. Bibigyan ko kayo ng example. Okay? Yung plateau of latent potential is parang ganito. I'm sure yung iba sa inyo narinig nyo na itong kwento na ito. Yung si Bogart na inutusan siya na pukpukin yung pader hanggang sa mabasag niya. Si Bogart inutusan siya na pukpukin yung pader hanggang sa mabasag niya. For so many times, paulit-ulit niyang pinukpok, hindi nababasag. As in, hindi man lang nagkakaroon ng marka. Yung maso na ginagamit niya, pinupukpok niya yung pader, hindi man lang nagkakaroon ng dungis yung pader. Tapos si Bogart napapaisip na, niloko lang yata ako ng boss ko . Wala man lang bahid kahit konti. Wala man lang gasgas. Anong klaseng pader to? Di ba? Tapos yung maso niya, di ba? Yung pa yung nagkaka-crack. Grabe yung pader to. Pinupukpok lang niya sabi sa kanya nung boss niya, basta ituloy mo lang, yan ang inutos ko sa iyo eh. Di ba? Wala naman akong sinabi na tumigil ka pag walang marka. Ang sabi ko, pukpukin mo lang. Di syempre si Bogart,
Yes, boss. Binabayaran naman ako eh. Di ba? So, pukpok lang siya ng pukpok, pukpok ng pukpok. Hanggang sa dumating yung time, ilang taon niyang ginagawa yun. Ilang taon niyang ginagawa yun. Hanggang sa dumating yung time na even though binabayaran naman siya, nagsawa na lang siya. Kasi walang nangyayari. No? Sabi niya, dumating yung isang araw na sabi niya, pag ito hindi pa rin nasira, magkukit na ako sa trabaho ko. Wala na akong pakialam. Kasi para akong tanga dito eh. Ilang taon ko na itong ginagawa. Ngayon, buong pagtatrabaho niya na yun, buong pagpupukpok niya na yun, binibigyan niya lahat ng lakas niya. Pero yung last day na yun, lambot na siya. Parang wala na siyang gana eh. Parang dinidikit na lang niya yung maso doon, di niya pinupukpok. Tapos bago siya mag-out, lanta na yung way ng pagpukpok niya, bago siya mag-out, isang ganun niya, nabasag yung buong pader. Nawasak lahat. As in, nabasag lahat. So nagulat siya. Kasi kung kailan wala pa siyang effort na ine-exert or nilalabas, doon pa nabasag. Sabi, nakakaloko talaga tong pader na to. Di ba? So ngayon, ang tanong, bakit nabasag yung pader? Dahil ba dun sa maso? Dahil ba kay Bogart? Dahil ba hininaan niya yung pukpok? Hindi. Nabasag yun kasi tuloy-tuloy niyang siyang pumupukpok. Kahit wala siyang nakikitang crack sa labas, hindi niya alam, nagka-crack yung loob. Okay? So that is what you call plateau of latent potential. Wala kang nakikita sa ngayon. Wala kang nakikita sa ngayon. Pero hindi mo alam, nagko-compound lahat ng ginagawa mo. That is a universal law. Wala kang nakikitang result sa ngayon. Ang dami mo nang pinoprospect, ang tagal mo nang ginagawa yung business, wala kang nakikita. Sa totoo lang, wala kang nakikita kasi iba yung tinitingnan mo eh. Ang tinitingnan mo kasi success agad eh. Ang tinitingnan mo kasi gusto mo goal mo lang eh. Pero hindi mo napapansin yung mga nagiging benefits sa'yo paunti-unti. Di ba yung sinabi ko sa inyo na iba na yung way of thinking mo, iniiwasan mo na yung mga toxic mong kaibigan, di ka na nanonood ng telenovela, di ka na nagsasayang ng oras, ang sipag mo na, maagap ka ng gumis, hindi mo napapansin lahat yun. Na nakikita mo lang, hindi pa ako kumikita eh. Hindi pa ako successful eh. Yun lang nakikita mo, kaya ka na-stress. Nakafocus ka sa goal. Di ba? Nakafocus ka sa goal. Pero hindi mo nakikita yung nagko-compound sa'yo. Yung nabubuo sa'yo. Another example, bamboo shoot. Kung hindi ka marunong magtanim ng bamboo shoot, no? For the first 4 years, kung hindi ako nagkakamali, 4 years, wala kang makikita dyan. Ang konti lang, lalabas yan, may konting lalabas lang dyan. Kaya for the first 4 years, akala mo niloloko mo lang yung sarili mo. Diba? Pero pagdating ng ika-5th year niya, mag-shoot siya up to 9 feet. Kaya siya tinawag na bamboo shoot. Kasi from wala, no, biglang puputok yan pataas, na sobrang taas ang bamboo. Hindi mo kasi nakikita na yung pundasyon niya, yung ugat niya sa ilalim. Humahanap, tawag dito, nagbi-build ng matinding pundasyon sa ilalim. Kaya ang bamboo, pag bumabagyo, walang pakialam. Kaya ang bamboo, pag bumabagyo, gumaganyan-ganyan lang siya. Hindi siya napuputol. Wala siyang pakialam. Kasi matindi yung pundasyon niya sa ilalim. Napapansin nyo? That is a universal law. Hindi lang sa nature, pati sa ating mga tao. Kung matindi yung pundasyon mo, which is yung mindset mo, kahit anong bagyo dumaan sa'yo, di ka matitibag. Kaya ka natitibag, ang babaw kasi ng pundasyon mo eh. Kaya ang dali mong ma-down, ang babaw pa kasi ng pundasyon mo. Okay lang yan sa simula. Pero kung 6 months ka na, 1 taon ka na mahigit ginagawa tong negosyo, tapos madali ka pa rin ma-down, may problema na talaga sa'yo. Ibig sabihin, hindi ka nagbabago. Wala kang binabago, kaya wala talagang nagbabago. Okay? Kaya ganoon, another example 'yan. Another example din sa pag-workout. No? Sa pag-workout. 1 day, 2 days, 3 days, 1 week, 4 weeks, isang buwan, 2 buwan, may makikita ka ba agad na pagbabago? May abs ka na ba agad nun? Wala kang makikitang pagbabago pa sa simula eh. No? Pero after couple of years, minimum of 2 years, yan ang sabi sa akin ng coach ko. Minimum of 2 years, doon ka talaga makakita ng malaking pagbabago. 2 years. Grabe. 2 years. Actually, ako, ngayon, nag-workout ako ilang months na ako sa October, November, December, January, February, March. 6 months na pala ako nag-workout. Meron na ako nakikita ang pagbabago. Wala pa rin akong abs. Ab pa lang. Singular. Hindi, actually, meron na. Meron nang nalabas.
No, meron nang nalabas. No, hindi pa lang halata. Okay, ano pa lang, kino-convince ko pa lang yung sarili kong meron yan. No? Pero hindi mo pa makikita yung pagbabago na ganda kasi yung coach ko talagang ang ganda ng katawan. Ganda ng katawan ng yun yung lodi ko. Kaya sinusunod ko lang. Lahat ng sinasabi niya sa akin, lahat ng pinagagawa niya sa akin, wala akong kini-question. Sinusunod ko lang. Kahit nahihirapan ako, kahit mabigat, pag sinasabi niya sa akin, pag tinatanong niya ako, ano, kaya mo ba? Sasabihin ko palagi, tatry ko. Sasabihin ko lang na hindi ko kaya pag yun talagang hindi talaga kaya. Alam niyo naman yan sa mga nag-workout. Alam ko si Lawrence yan. Alam niyo naman yan pag yung hindi mo na talaga kaya, bumibigay na talaga yung katawan mo kahit gustong-gusto mo. May mga time na gano'n. Doon ko sinasabi na hindi na talaga kaya. Kasi sinasabi niya sa akin, o sige, bawasan natin. Wala akong pakialam kung hindi ko tinanong yung coach ko kailan ako magkaka-abs. Ni minsan hindi ko siya tinanong ng gano'n. Hindi ko siya tinanong kung kailan ako magiging katulad mo. Hindi ko siya tinanong ng ganun. Hindi ako nakafocus sa goal. Nakafocus ako sa routine na ginagawa ko. Ang gusto ko maging lifestyle. Ang gusto ko maging habit. Yun na nga ang nangyari. Naging habit na. Dati pinipilit ko pa talaga yung sarili kong pumunta kasi malayo gym dito sa amin eh. Noong mga 15 minutes pa pag nakamotor na ako noon 15 minutes. Ang traffic dito sa Lucena. Usually nag-workout ako is 6 p.m. MW 6 p.m. Friday ay 4 p.m. Ang traffic na sa Lucena niyan. Pero nakamotor ako, nakakasingit ako, pero 15 minutes pa rin yung biyahe. So malayo yung gym dito sa bayan pa yun eh. So simula, pinipilit ko lang yung sarili ko. Even though may mga times na wala ako sa mood, may mga times na katatapos lang namin mag-away ni Grace. Bad trip ako. Pero after an hour, kailangan ko na pumunta ng gym. Pinipilit ko talaga yung sarili ko kasi willpower muna sa simula eh. Hanggang to the point na ngayon, wala na, automatic ko na siyang ginagawa kasi hinahanap-hanap ko na. Dati kailangan ko pa ng reminder, ngayon hindi na. May reminder pa din ako, pero ngayon hindi na. Kasi automatic na nakikita ko, alam ko, Monday ngayon, alam ko mag-workout ako mamaya. Pupunta na lang ako doon, automatic. Kahit pinahihirapan ko yung sarili ko pag pumupunta ako doon. Kahit umuwi ako ng masakit ang katawan. Kasi automatic na siya eh. Na-form ko na yung habit eh. Yun ang ibig ko sabihin. Okay? So, ito, i-demonstrate ko sa inyo kung ano yung tinatawag na plateau of latent potential para mas maunawaan nyo. Okay. So, yan. Kita na ba? Okay. So, ito yung tinatawag na plateau of latent potential. Okay. So, ito sa graph na ito yung results, tapos ito yung time. Okay. Itong line na to, itong color blue na to, ang tawag dito is expectations. Okay? So ito daw yung success dito sa taas. Okay, para ka daw maging successful, ganyan daw, ganyan daw. Okay, yan yung tinatawag na expectations. Pero in reality, ito yung totoo. Ito yung totoong nangyayari. Yan ang tawag dito, reality. Okay? So ito yung totoong nangyayari para ma-achieve mo yung success. Sa umpisa, parang walang nangyayari. Ang tagal na. Tapos ganito lang. Ang liit ng kinikita. Tapos biglang boom. Ito naman yung tinatawag nila na overnight success. Overnight success daw ang tawag dyan. Yun yung tinatawag nila na overnight success. Pero ang totoo, yan ay years or even decades of overnight success. Inabot ako ng 7 taon bago magkaroon ng overnight success. Yan. Yan yun. Kasi lahat na nandito, okay, itong part na to, yan yung pinakang importante na part. Yan yung part na kung saan nagko-compound lahat ng pinaghirapan ko. Lahat ng pinaghirapan mo. So most of you nandyan ka pa sa part na yan. Hindi lang kaya pagdating dito sa time na to, wala naman nakalagay kung anong date. Okay? Wala naman nakalagay na kung anong date. Wala naman kasi nakakaalam kung kailan ka magiging successful. Wala naman nakakaalam eh. Yung bilis o bagal, nakadepende sa'yo. Kung gaano ka consistent sa ginagawa mo.
So ito yung reality. Ito yung totoong nangyayari. Nagko-compound lang siya and then boom. Hindi siya hindi siya yung biglaang kanilang hindi siya yung hindi siya yung straight na palaki ng palaki yung result. Multiply na multiply hindi eh. So yan yung reality pagdating sa success natin. Kasi nag-compound na lahat, then since na nag-compound na lahat, yung katulad nung kwento ko kanina, no, kahit hindi na full effort yung pagpukpok, bigla na lang mababasag. Kasi ang tagal mo nang pumupukpok. Ito yung reason bakit ko konti lang yung nagiging successful. Okay, kasi dito sa part na to, itong binilugan ko na to, diyan maraming nagko-quit. Okay? Yan ang reason bakit konti lang yung nagiging successful. Yung iba hindi nila naintindihan na ganito, yung iba kahit naiintindihan na nila, hindi sila naniniwala. Eh di nagiging miserable sila pang habang buhay. Malit na bagay. Sila naman yun eh. At least hindi ako. Okay? So nauunawaan na ba? Naunawaan na ba yung ibig sabihin ng plateau of latent potential? Kaya dapat ay nakafocus kayo doon sa activities, sa progress. Yan yung paulit-ulit sinasabi sa akin ng coach ko sa gym. Ang importante nagpo-progress ka kahit pa konti-konti. No, hindi importante na buhatin mo kagad yung pinakamabigat. No? One at a time. No? Alam niyo na nagsisimula ako, nung nagsisimula ako sa workout, kaya ko naman magbuhat siguro kung hindi ako nagkakamali. Kaya ko naman magbuhat na kagad ng 30 to 35 pounds eh. Pero pinagsimulan niya ako sa 15, ay sa 10. Hindi ko kinestyon yun. Hindi ko kinestyon yun kasi networker na ako eh. Naintindihan ko na eh. Yes, upline eh. Yes, coach ako. Yes, coach. Tapos yun, and naintindihan ko naman kung bakit. Kasi sabi niya sa akin, later on, in-explain niya rin sa akin na even though alam ko kaya mo magbuhat ng mas malaki, ang gusto ko naintindihan mo yung progression. Ang gusto ko naintindihan mo kung paano magsimula. Ang importante nagpo-progress ka kahit pa konti-konti. Kasi yung progression na yun, kahit hindi mo nararamdaman yung bigat niyan or nagagaanan ka, hindi mo alam nakakatulong yan mag-build ng lakas mo. Sabi ko, oh, yes coach. hindi ko kine-question. Basta sinusunod ko lang. Diba? Hindi ko kine-question, basta sinusunod ko na lang. So, along the way na ginagawa mo yung negosyo, dadating yung mga time ito. Sa dami ng kinakausap mo, mapapansin mo nakakakita ka ng pattern sa kanila. May bigla silang itatanong sa'yo, tapos hindi yun yung pinakang objection nila, pero naintindihan mo kung ano yung objection nila, alam mo na kung ano yung sasagot. Halimbawa, sinabi nila na meron ba nito sa sa Mercury Drug, halimbawa yung product na binebenta. So ang pinakang objection nila doon, naintindihan mo since ang tagal mo na kumakausap, ang pinakang objection nila is gusto nila yung mabilis nilang makuha, gusto nila yung guaranteed na safe kasi nasa drugstore. So yun na kagad yung i-address mo na objection, hindi mismo yung meron ba nito? Kasi pwede mo isagot doon, wala po. Usually kapag medyo baguhan ka pa lang, yun ay sasagot mo, wala po. Pero since ang dami mo na nakakausap, naintindihan mo na hindi yun ang pinaka-objection nila. Ang gusto nila ay yung ease, yung mabilis. So ang magiging sagot mo instead na wala po, ay wala po. Pero meron po kaming COD na tinatawag. Ibig sabihin, babayaran nyo po pagdating na sa inyo ng product para makasigurado po kayo na marireceive nyo yung product. At the same time po, meron po kaming FDA, aprobado na yan. Kaya mapapansin nyo pag ako sumasagot sa tanong, hindi ko sinasagot direkta yung tanong. Ang sinasagot ko yung ugat ng tanong. Kasi ang dami na nagtanong sa akin yan. And even ako, yan rin ang tanong ko na nasagot ko na din. Pansinin nyo, pag ako nagto-Q&A, whether sa atin or sa Ethical Nation, ganon. Diba? Ano po ba yung effective na way ng pag-invite? Ano magiging sagot ko doon? Takot kang ma-reject. Di ba yun ang sagot ko? Isipin mo parang ang layo. Tinatanong lang naman. Pero yun talaga yung ugat ng problema. Yun talaga yung ugat ng problema. Kasi kahit anong ways of inviting ang gawin mo, kung takot kang ma-reject, para sa'yo, hindi effective yung mga ginagawa mo. Kasi nga takot kang ma-reject eh. Ginawa mo to si strategy number 1, na-reject ka, ay hindi effective. Ginawa mo si strategy number 2, na-reject ka ulit, ay hindi effective. Kahit na yung mga nagturo naman sa'yo ng mga strategy na yun, nagkaresulta naman sila doon. Ang pinagkaiba nyo, yung mindset.
Kasi sila, kahit ilang beses sila na-reject, tinuloy-tuloy lang nila yung strategy na yun hanggang sa nakakuha sila. Ikaw ilang beses, isang beses, dalawang beses, tatlong beses, ay hindi effective. Ikaw ang may problema, hindi yung strategy. O, di ba? Nagigets nyo? Sa tagal ko nang ginagawa to, nakapag-develop na ako ng ganung pattern. Naiintindihan ko na. Pag meron kayong mga tinatanong, naiintindihan ko talaga kung nasa nanggagaling yung problema nyo. Kasi ang tagal na ginagawa nakapattern na siya, nakikitaan ko na siya ng pattern. So, ganun ka-powerful si habit. Okay? So, yun yung importante na makuha nyo along the way. Makukuha at makukuha nyo yan. Paglipas ng panahon, pagdating ng time na tuloy-tuloy mong ginagawa yung negosyo. Okay? So, marami ba natutunan so far? Marami ba?